For this video, I will show you how to install camshaft assembly in this Yamaha MIUI 125. I'll show you step-by-step procedure on how to install camshaft assembly. Now, let's do this! Ngayon, umpisahan na natin. Ito po yung bagong camshaft assembly na ikakabit natin dito sa Yamaha MIUI 125. Tinanggal ko na yung kanyang compartment, yung kanyang U-box. Tinanggal ko na at yung kanyang mga bearings. Ngayon, panoorin nyo kung ano yung mga step-by-step na procedure sa pagkabit nito. Dahil natanggal na natin yung kanyang compartment, tanggalin na natin itong kanyang throttle cable. Meron itong screw bolt dito sa ilalim, tanggalin natin. At kailan ba tayo dapat magpalit ng camshaft? At ano ba yung mga simptomas o palatandaan kung palitin na ba yung kanyang ating camshaft sa ating motor? At kung paano magkabit ng tama sa ating motor ng camshaft assembly. Ngayon, tanggalin lang natin itong maliit na guma dito sa kanyang tensioner. Tapos itong mga tornilyo dito sa kanyang valve cover. At sa pagtanggal nito mga lods, kailangan natin gumamit ng 10mm na socket wrench. Sunod nating tanggalin itong kanyang tornilyo dito sa kanyang cam gear. Gamit itong box wrench na 10mm. Luwagan lang natin, gulatin lang natin dito, kung pukukin lang natin ng konti para umikot, para gumalaw yung tornilyo. Ngayon, dahan-dahan natin tanggalin. Ito na, natanggal na natin yung tornilyo dito sa kanyang cam gear. Tapos itong cam gear mismo, tanggalin na rin natin. At saka itong Allen bolt dito sa gilid, itong lock niya sa kanyang cam, tanggalin natin. Lagyan natin ng basahan para hindi siya malaglag sa loob ng makina. Itong tornilyo na tinanggal natin, itong Allen bolt at saka yung kanyang lock dito sa kanyang camshaft. At ito yung pinakasikreto dito na kaya nating dukutin lang yung kanyang ating cam na kahit na hindi natin tanggalin itong cylinder head assembly. Luwagan lang natin itong 4 na tornilyo dito sa kanyang stud bolt. Tapos ayan, natanggal natin yung rocker arm at saka pin dito rin sa ilalim, tanggalin na natin. At ayan, natanggal na natin yung rocker arm at saka pin. Ito na naman camshaft mismo, itong camshaft assembly. Kailan ba tayo dapat magpalit ng camshaft assembly? Ito, papalitan na natin to kasi lagitik na at saka meron ng tama dito sa kanyang compression release banda. Yan, kaya lagitik to, pudpud na siya dito. Ayan, tapos mag loose compression na rin ito kasi meron ng tama, pudpud na siya dito. Ngayon, papalitan natin to ng bagong camshaft. Ito yung bagong camshaft na ikakabit natin. GRS yung brand na binili ni sir. Buksan lang natin. At saka mga loads, kahit na hindi pa natin marinig yung lagitik, at saka kahit na wala pang mga simptomas yung ating camshaft, pwede na nating palitan. Every 30,000 to 40,000 kilometers yung tinakbo ng ating motor, palitan na natin ng bagong camshaft. Huwag na natin hitay na mag-loose compression at umingay yung ating makina. At ito na yung bagong camshaft mga lods. At dito sa kanyang compression release, itong naka-usli dito, ito yung ita-timing natin sa butas para madali nating maipasok itong bagong camshaft. At ito yung procedure niya mga lods. Ikot-ikutin lang natin ng konti itong camshaft hanggang sa pumasok siya yung kanyang dulo. Tapos tulak lang natin ng konti. Yan yung sinasabi ko na tamang procedure kanina mga lods. At ngayon ituturo ko sa inyo kung paano yung pag-timing dito sa kanyang compression release, at saka kung paano i-timing itong kanyang cam gear at saka yung kanyang flywheel. Mamaya ikakabit lang natin itong dalawang rocker arm dito sa bandang itaas at saka dito sa ibaba, at saka yung kanyang pin. Ngayon ikakabit natin itong kanyang pin at saka rocker arm dito sa intake dito sa bandang itaas o intake valve. Ngayon i-diin lang natin ng konti itong kanyang pin, ayan, para pumasok sa kanyang butas. Ngayon tanggalin natin ulit itong pin dito sa bandang ibaba at saka yung rocker arm para may timing natin, kasi nandito yung timing sa kanyang compression release dito sa kanyang rocker arm.
malalaman natin na na-timing natin yung kanyang compression release kapag gumagalaw itong camshaft. Ayan, nagagalaw natin, may ikot siya ng konti, mga 1/4. Pero kapag hindi natin na-timing yung compression release, hindi yan may ikot natin, hindi siya gagalaw, parang nakapatong siya, tukod siya yung kanyang compression release. Yan, kakabit na natin itong kanyang lock at saka itong Allen bolt. At ang sikreto dyan sa pagkabit ng rocker arm para ma-timing natin yung compression release, ikutin natin pababa ng konti yung ating camshaft bago natin ikabit yung rocker arm at saka yung kanyang pin. Tapos galaw-galawin natin yung camshaft pagkatapos nating may pasok yung pin. Pag nasa timing na yung ating compression release, malalaman natin kapag nagagalaw natin yung camshaft assembly. Ngayon mga lods, ito itatiming natin yung cam gear dito sa parang naka-emboss na guhit dito sa kanyang cylinder at saka itong guhit dito sa kanyang cam gear. Kailangan natin itapat yan, yung guhit na yan dito sa cam gear, pa-slanting. Tapos yung parang naka-emboss na guhit dyan sa cylinder head, ayan, tapat natin itong dalawa. Kakabit na natin itong kanyang cam gear dito sa kanyang timing chain. Tapos mamaya ita-timing din natin yung kanyang flywheel, yung kanyang magneto. At ito na yung kanyang itsura mga lods. Naikabit na natin yung kanyang cam gear dito sa kanyang timing chain. Yan, ilalagyan na natin ng tornilyo. Kakabit na natin yung 8mm na tornilyo. At gagamit tayo dito ng 10mm na box wrench o socket wrench na 10mm paghigpit. Kamayin lang muna natin yung mga load sa pag-ikot para maiwasan natin na lumihis yung thread. Tapos higpitan natin ng box wrench. Ngayon, para malaman natin na na-timing na natin itong ating cam gear, tingnan natin dito sa kanyang flywheel. Ayan, meron itong guhit. Itapat natin ito sa naka-emboss na maliit na arrow sa bandang itaas. Itong mahabang guhit dito sa kanyang magneto o flywheel, kailangan natin itapat yan dyan sa parang maliit na arrow dyan na naka-emboss. Ayan, naitapat na natin itong ating flywheel. Na-timing na natin. Nailagay na natin sa top dead center at naitapat na natin yung kanyang guhit dito sa kanyang magneto. Dahil na-timing na natin yung guhit dito sa ating magneto at saka yung maliit na arrow na naka-emboss, titingnan ulit natin itong cam gear kung na-timing na natin sa naka-emboss rin na maliit na guhit dito sa kanyang cylinder head o dito sa likuran ng kanyang cam gear. At malalaman natin yan kapag nagagalaw yung ating rocker arm. Nagagalaw itong dalawang rocker arm, itong banda sa intake valve at saka exhaust valve na rocker arm, merong play. Tapos na natin na-timing yung cam gear at saka flywheel. Ngayon higpitan natin, i-final natin. Kailangan natin higpitan ng mabuti. Palkontrahan natin sa may-ari doon sa kabila. Ayan, kailangan talaga na mahigpit talaga to kasi gumagalaw ito, umiikot ito palagi kapag umandar yung makina. Yung takpan na natin, kabit ko lang to lahat mga lods at mamaya pakinggan natin, paandarin natin, pakinggan natin yung andar ng kanyang makina kung meron pa bang ingay o lagitik dito sa kanyang cylinder head. Ibalik ko lang tong dalawang tornilyo niya dito sa kanyang valve cover. Kamayin ko lang muna to para hindi siya lumihis yung thread at hindi maiwasan natin na malus thread itong ating cylinder head, itong butas ng ating tornilyo. Higpitan lang natin gamit nating cordless impact. Tapos i-final natin yung higpit gamit yung ating ratchet handle. Tapos ikabit na natin yung kanyang throttle cable. At ito na mga lods, naikabit ko na yung maliit na guma dito sa kanyang tensioner, itong takip niya dito para sa water resistant. Ngayon ikabit na natin yung kanyang compartment ulit at pagkatapos ay subukan natin. Ngayon i-interview natin si sir, magpaalam tayo sa kanya kung pwede pa natin siyang isama sa vlog natin. Tapos tanungin natin si sir kung ano yung nangyari sa kanyang motor. Dili sa lagitik ito nga gino. Oh, lagitik kayo. Salamat, shout out sir.